Grabe guys. Ano yun? Nagpakain lang saka nagpaligo ako ng baboy. May baboy na naman ako. Yung mga baboy ko guys, malalaki na sila. Ayan, oh. Nagpaligo ako, ayan. Kaka isang buwan na sila, nila sa akin yung 2. So, ang sarap dito sa pwesto nila, hindi masyadong mainit. Nagpaligo ako. Ayan. Ang ganda, mahangin dito. So, ayan. Ang dami ko sugat. Gawa ng mga ganito at finish work. Dapat tinanggal to eh. Hirap naman tanggalin eh. Ang dami ko tuloy sugat lagi. Pagpapakain ako. Ang dami mga backlog. So magigib ako kasi naubos yung tubig sa pagpapaligo nila. Yan. Tignan nyo naman kung gaano sila. Kaka 1 month lang nila sa akin guys. Ayan. Di ba ang lalaki nila? Ayan o. Ayan ang meal. I think this one, that one and this one is male, and this one is, that one is a female. And tama ba? If I'm not mistaken. And so tatanggalin ko na yung tubig dito kasi nagpakain na ako, natalagyan ng tubig, nagpaligo ako. Kailangan walang tubig yan para hindi nila iinumin yan. Hindi sila magtatai dyan. Tingnan mo, ano, diba? Banilag na animal na baboy. So kapag gawa ako ng nipple drinker nila, dito ko papalagay para anytime na gusto nilang uminom, aside sa binibigay ko sa kanila ng tubig, is may available sila na clean water, kasi it's very important na meron silang clean water just to avoid diarrhea. Syempre kapag nagkasakit ang baboy kasi doon na nagkakaroon ng mabagal na paglaki nila, and then kapag na-stress sila, nagkakasakit, bumabagal yung paglaki nila, so nadidelay. Saka there are times na hindi na sila makaka-recover, so lugi na, diba? So para maiwasan ng gano'n na pagkalugi natin, oh my god, I'm so shocked. Para maiwasan pagkalugi natin, so kailangan be careful tayo sa lahat ng ginagawa natin, and lalo na yung mga tubig, mga water na yan. So kapag sobrang init naman, so ang baboy naman kasi kapag sobrang init na yung dumi nila, talagang hinihigaan talaga nila yan. So and kaya kailangan laging malinis. And then twice ako nagpapaligo kapag laging ganito kainit. Ayan, twice ako nagpapaligo every time na ganito kainit. Isa sa 10 ng umaga, and then alas 2, kasi 5 times kasi nagpapakain. Kasi based on my research, research, diba? Based kasi sa YouTube, yung mga pinapanood ko, dapat daw kapag mga nasa pre-starter, I think below 1 kilo yung pinapakain. And then pag nasa starter nasa starter ka na, so kailangan at least 1 kilo ang pinapakain mo sa isa sa maghapon. So yun, hinahati-hati ko lang siya para hindi sila biglang kumain. At least yung mga tiyan nila hindi malalaki, para, di ba, considered as tayo sa mga tao, di ba, kapag tayo kain ng kain, di ba, taba natin, pero dapat minimize lang yung kain natin, para konti-unti lang yung kinakain natin para mas maganda sa katawan natin. And then yun, ina-apply ko din sa mga animals. Kailangan hindi sila bigla kumain kasi usually, di ba, sa mga ordinary backyard na ganito, na ginagawa kasi nila, di ba, 3 times na sila nagpapakain, isa sa umaga, sa tanghali, saka sa hapon. So sa akin, instead na 3 times a day, ginagawa ko siyang 5 times, pero magkakaano sila, pero same yung dami pa rin ng pagkain nila, iisa pa rin, hinahati-hati ko lang. At least kailangan may nainom silang water, di ba? Sa pagpapakain, kailangan nilang water. Ano tayo naman guys, di ba? Kaka 1 month pa lang nila, pero ang laki na nila, di ba? Ayan, syempre kailangan natin ng love sa lahat ng ginagawa natin. Kailangan nandun ng love, kasi kapag hindi mo hilig ang isang bagay, hindi mo siya, kapag nakaka-encounter ka ng mga problem, di ba, parang stressful and sa'yo, saka nahirapan kang bigyan ng solution yan. Pero if you love what you're doing, ano man yung ma-encounter mong problema, makakaya mo kasi nga may ginagawa mo. And yun lang, so marami pa tayong experience na may encounter. Actually nagkasakit nga rin sila nung before ako mag-switch sa starter, kasi nagka-diarrhea sila kasi nga gawa ng mga tubig-tubig dito. So ngayon pinatanggal ko na siya.
And then yun, parang yun din ang parang yun din yung ano, parang yun din yung advantage na ikaw yung nag-hands-on ka sa mga business mo o sa mga ginagawa mo para na pag-aaralan mo yung mga possible na problem na ma-encounter mo so that next time na ma-encounter mo siya, alam mo kung paano i-handle, alam mo kung ano yung cause in effect ng isang problema para alam mo kung paano agad siya bigyan ng solution, di ba? So yan lang.